kapuso, nandito po tayo ngayon sa Blumentritt Market para personal na alamin yung presyo ng mga itlog. Nito kasing weekend, sinabi ng Department of Agriculture na nagkakaroon di umano ng dayaan pagdating sa presyo ng itlog. Dahil meron tayong ilang mga kababayan o ilang mga mamimili na hindi alam kung paano kilatisin yung tamang sukat ng itlog. So ang nangyayari, nabebentahan sila na mas maliit na itlog sa mas mahal na halaga. Para lang po mabigyan kayo mga kapuso ng idea, iba-iba po yung sizes ng itlog. Yung extra small, 49 grams po yan pababa. Nasa 7 pesos. Yung small, 51 to 55 grams, 7.50 ang presyo more or less. Yung medium, 56 to 60 o 59 grams, nasa 7.75 pesos po yan. At ang large naman, 61 to 65 grams, 8 pesos. Yung extra large, 66 to 69 grams, nasa 9 pesos na po yan. At yung jumbo, nasa 70 to 74 grams, 10 pesos, more or less. So sa punto pong ito, kausapin na po natin yung isa sa mga nagtitinda dito sa Blumentritt Market. Ate, magandang umaga po. Ate Nilda, oo, nakausap ko na siya kasi kanina. Ate, unahin po muna natin kasi nagkakaroon daw po ng dayaan pagdating sa pagbebenta ng itlog. Kayo po, paano nyo po sinisiguro na yung tamang sukat ang nabibigay po natin sa mga namimili? Matagal na po kasi ako nagtitinda, ma'am, kaya alam ko na rin po ang sukat. Kung sakali man pong sinasabi nilang medyo large ang sukat, nakikita ko naman po na mali din yun. Pero handa naman po kayo, may timbangan naman po kayo kung halimbawa magdududa yung mga namimili. Opo, ma'am. Meron po kasing mungkahi yung isang mambabatas na gawing per kilo na lang yung pagbebenta o susukatin, tas yung kabuuan kahit na magkakahalo yung medium, small, extra small, large, jumbo, kung ano yung kabuuang kilo o yung sukat, doon na lang ibabase yung presyo. Pabor po ba kayo doon? Hindi po, ma'am. Bakit po? Kasi po magulo po kasi dahil per size po kasi ang namin yung mga bumibili sa amin, halimbawa may bibili ng isang tray, pag sinabing large, large lang. Okay. Kumusta naman po yung supply ng itlog? Medyo marami pa po ba o nagkukulang? Marami po ngayon. Okay. Medyo marami po ngayon. So since marami, aasahan po ba natin na magtataas by Christmas? Sigurado po yan, ma'am. Lagi pong nagtataas yan kada Pasko, New Year. Kahit na maraming supply? Opo. Mga by how much? Siguro po, ma'am, mga halimbawa yung jumbo, bintahan namin 10 piso. Tapos yung XL, 9. Yung large, 8. By how much po magmamahal? Piso? Wala naman pong piso. Wala naman. Opo, 50 cents siguro. Alright, maraming salamat po Ate Nilda. Sa punto pong ito, tanungin naman natin yung isa sa mga namimili ng itlog. Nay, good morning po. Nakita ko po kasi kayo nagtitingin-tingin. Kayo po ba ay nakaranas na ng insidente kung saan nabentahan kayo ng mas maliit na itlog pero mas mahal na halaga? Hindi po. Kasi Okay. yan naman po per size nilang nilalagay dito. Dinidisplay nila yan. Sa isang kahon po kung tawagin yan, sama-sama ang size. Okay. Ngayon, tinitinor po nila yon. Okay. Doon po nila binibigyan ng presyo bawat isa. Okay. Kung halimbawa po sa isang tray, mix po yun. May small, medium, large. Tinitinor po nila yon. Pagka po nahiwalay nila size by size, saka po nila nilalagyan ng price. Okay, so kampante na po kayo dun sa presyo na yung ganong sukat tapos maibebenta ng ganitong halaga. Opo, Hindi kasi kayo pabor dun sa kikiluhin tas dun ibabase yung presyo. Hindi po, ma'am, kasi yung pong size kasi ng egg may malaki, may maliit. Talo po ang bibili pag per kilo. Paano po nila ibebenta yun ng, halimbawa po sa tindahan, i-retail. Siyempre, yung pong bibili, gusto nila magkakasize. Kung may maliit, malaki, tapos ang presyo iisa, hindi ka bibili. Alright. Talo po kasi. Okay. Maraming pong salamat po sa inyo pong oras O sige po, mamili na po kayo ng itlog. Sa punto pong ito, makakapanayan po natin si Ginoong Rosendo So, ang chairperson po ng Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG. Magandang umaga po, Sir Rosendo. Maris, magandang umaga. Alright. Una po
po sa lahat, nagkaroon po kasi ng balita nitong weekend, sinasabi ng Department of Agriculture na nagkakaroon daw di umano ng dayaan pagdating sa presyo ng itlog. Nakarating na po ba sa inyo itong ganitong impormasyon? Yeah, may nagsasabi kasi na may nagdadaya pero ang binibili kasi sa mga producers is by weight. So yung small size, tatama yan sa 46 to 55. So yun ang weight ng small, no? And yung medium size naman 56 to 60. So yun ang medium size. So yung by weight na yan, malalaman ng retailer na ganun din kasi kinukuha yan by size na, no? So dapat yung retailer may by weight silang pwedeng i-sample dun sa retail. So may national standard tayo naman na dapat sundan yung by weight, no? So dapat siguro yun na lang ang sundan para at least may basehan dun sa retail. Pero pabor po ba kayo dun sa mungkahi ng isang mambabatas na gawin na lamang per kilo yung pagbebenta ng itlog para yung kabuoang sukat, dun ibabase yung presyo na babayaran nila? Ang ano kasi yung by weight, no? Nandun na, nasa batas na yun, no? Kung anong sizes, anong gramo ang kukunin. So, yun, nandun na yun. So, ibig sabihin, yung mga ibang nagbabudget kasi gustong mas maliit na itlog, so yun ang bibilhin nila. So, by sizes, no? So, dapat yun din ang tingnan. Ang importante lang, yung by sizes, dapat may timbangan yung retailer para ma-check ng consumer kung anong gramo ang binibili nila. Alright. Sir, huli na lang, ano po yung paalala natin sa mga mamimili para kahit na halimbawa hindi pa napapatupad kung sakasakali yung ganitong mungkahi, hindi naman sila malulugi pagdating dun sa mga presyuhan ng itlog na binibili po nila? Yeah, mostly naman tayo may mga suki sa mga palengke, dapat tingnan mabuti rin, no, yung weight ng itlog. May mga weight kasi na standard size ng national standard natin. So para at least hindi sila madaya is mag-random sila check, no, kung anong weight para at least yung large kung ang size ng large is 66 to 50, mag-sample na lang sila para at least hindi sila madaya dun sa retail. Alright, maraming po salamat sa inyo pong panahon at sa impormasyong binigay niyo po sa amin. Ginoong Rosendo So, ang chairperson po ng SINAG o sa mga industriya ng agrikultura. Magandang umaga po. Salamat. Mga kapuso, para una ka sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan niyo po kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.